Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat at napakagandang simulan natin ang ating araw sa pamamagitan po ng ating pakikinig sa salita ng ating Panginoon. At ito po ay mga kayamanan, Kung wala po tayong maipagmalaking kayamanan dito sa mundong ito, alam niyo po ang salita ng Panginoon ay isang kayamanan na pwede nating ipagmalaki. Kagaya ni Jeremiah, Sabi niya, wala akong pwedeng ipagmalaki sa mundong ito. Wala akong kayamanan, wala akong malaking bahay, wala akong mga sasakyan. Pero ipinagmamalaki ko na kilala ko ang Diyos at naiintindihan ko ang kanyang kautusan. Kaya mapalad po ang bawat isa. Pakitapik nga ang katabi mo at sabihin mo, mapalad tayo, mayaman tayo. Sige, ideklara natin na mayaman tayo mga kapatid. Amen. Alam niyo po ang kayamanan mga kapatid, hindi po sa dami ng karangyaan, hindi po sa dami ng bahay or dami ng sasakyan or dami ng ginto or alahas or yung pera po. Hindi po dyan nasusukat ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan po ay ang pagkakakilala natin sa ating Panginoong Jesus at ang relationship po natin sa Kanya. Yan po ang tunay na kayamanan dahil kapag nasa atin po ang Panginoon, anumang hilingin natin na ayon sa Kanyang kalooban ay Kanyang ipagkakaloob. Okay, so ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay ang Diyos na ating tagapagligtas. God, our Savior. Okay? Sino ba ang Diyos na ating tagapagligtas? Sino ba ang Diyos na ating sinasamba at pinupuri, di ba? Mahal na mahal kita, Panginoon. Sino ba ang minamahal nating Panginoon na ito sa ating buhay? Pero bago po tayo magpatuloy mga kapatid, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay tinipon mo, O God, para kami po ay makapakinig ng iyong mga banal na salita, na siyang magiging gabay namin, Panginoon, na siyang magiging ilaw ng aming daraanan, O God, para masunod po namin ang iyong mga kalooban at kautusan, at para ang buhay po namin ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Salamat po, O God, at Lord, muli po, patuloy po naming iniimbitahan ang iyong banal na espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan at ipaunawa, Panginoon, ang mga salita na aming mapapakinggan, O God. Lord, salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. So yan po, makikinig po tayo ng salita ng Panginoon. At napakaganda, alam nyo, pinapanood ko po kayo kanina habang nagpupuri tayo. Lahat tayo ay pumapalakpak, lahat tayo ay sumasayaw. Ang gandang panoorin. Nakaka-bless. Pero kung ako ay natutuwa, kung tayo ay natutuwa na tayo pong lahat ay lumulundag, sumasayaw sa Panginoon, how much more ang Panginoon na nakakakita sa atin, di ba? So doble-doble dahil yun ang gusto ng Panginoon, na lahat tayo ay magpuri, na lahat tayo ay sumamba sa Panginoon, dahil yan po ang pagkakalikha ng tao. Yan po ang dahilan kung bakit nilikha po tayo ng Panginoon, para may magsamba, para may magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. So yan po mga kapatid. So pag-aaralan natin, sino ba ang Diyos na tagapagligtas na ito na ating sinasamba? At alam niyo po mga kaibigan, in the old times noon, naging masuwayin, naging suwail ang mga Israelites, mga anak ng Panginoon. Hindi sila sumunod sa kalooban ng Panginoon. Naging matigas ang kanilang mga ulo. Paulit-ulit silang nagkasala sa Panginoon. Ang isa pang ginawa nila, gumawa sila ng Diyos-Diyosan nila, na siyang sinamba nila at siyang pinapasalamatan nila na siyang nagligtas sa kanila mula sa Ehipto. Kaya naggalit po ang Panginoon. Kaya yan din po ang nangyayari hanggang ngayon mga kaibigan. Naging matigas din ang ating mga ulo, nakakilala tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po ang Pilipinas ay isang nasyon dito sa Southeast Asia na tanging nasyon na Kristiyano. Dahil ang iba pong mga nation ay hindi po sila sumasampalataya kay Jesus. Hindi po sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Kaya tanging Pilipinas po ang isang Kristiyanong nasyon dito sa Southeast Asia. Kaya buhat pa man bata tayo, alam na natin ang pangalan ni Jesus. Nakakakilala na tayo sa Panginoon. Pero yung pagkakakilala natin sa Panginoon ay hindi sapat dahil naging swail din tayo sa salita ng Panginoon. Sinuway din natin ang kalooban ng ating Panginoon. At paulit-ulit din tayong nagkasala sa Kanya. And alam nyo, ang ginawa ng Panginoon para disiplinahan niya ang mga Israelites noon
ay pinahintulutan niya na maging bihag sila ng Babylonia. Naging bihag sila ng kaaway. Kaya ganyan din po mga kapatid ang nangyayari sa atin. Naging bihag din tayo ng mundong ito. Naging bihag din tayo ng demonyo. Kaya nagpagamit tayo sa demonyo. Kaya lahat po tayo ay nagkasala. Ang Diyos na lumikha sa atin, napakaganda ng plano niya sa atin. Nilikha niya tayo sa kanyang wangis, nilikha niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kamay, nilikha niya tayo sa pamamagitan ng kanyang hininga, ibinigay niya ang kanyang hininga. Pero sinira ng tao dahil sa panlilinlang ng demonyo. At mula pa noon, naging makasalanan na po ang tao hanggang ngayon. At ano ang sabi ng Panginoon? The wages of sin is death. Ang lahat ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po tayo ay pupunta sa impyerno dahil tayo pong lahat ay nagkasala. Wala pong banal sa atin. Pero salamat sa Panginoon dahil dumating po si Kristo. And that is what we are celebrating sa Christmas, di ba? Hindi man sinabi ng Bible na December 25 talaga dumating si Kristo, pero isi-celebrate natin. Kasi regardless kung anong araw dumating si Kristo, isi-celebrate natin na dumating siya. Dumating siya dito sa mundo para ikaw at ako ay magkaroon ng direksyon sa buhay. Para ako at ikaw ay magkaroon ng bagong daan, bagong hantungan. Dahil lahat po tayo ay hahantong sa kamatayan. Lahat po tayo ay hahantong sa impyerno. Yan po ang itinakda dahil tayo pong lahat ay naging makasalanan. Pero nung dumating po si Kristo mga kaibigan, ayan, nagkaroon na po ng bagong hantungan, bagong destinasyon ang bawat isa. At yan po ay sa langit. Kung mananampalataya po tayo sa Diyos na tagapagligtas natin. Okay? So sabi niya, tignan nga po natin ang nakasulat dito sa verse 17 ng Isaiah chapter 48. Makikita po natin dito ang puso po ng ating Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon, napakabuti ng Diyos sa atin. Amen? Sino ang naniniwala na mabuti ang Diyos? Pagkitaas nga ang kanyang kamay. Mabuti ba ang Diyos, mga kapatid? Oh, yes, mabuti ang Panginoon. Amen? Kahit may problema ba ako, mabuti pa rin si Lord, Pastora? Yes. Kahit ba may pinagdadaanan ako, kahit ba parang ang gulo-gulo ng buhay ko, mabuti pa rin ba ang Diyos? Yes po, mananatiling mabuti ang Diyos, mananatiling makapangyarihan po ang ating Panginoon. At kung babasahin po natin sa verse 17 ng Isaiah chapter 48, makikita po natin dito na sabi po ng propeta Isaiah, ni prophet Isaiah, na ipinapasabi ng ating Panginoon. Sabi niya kay Isaiah, sabihin mo ang mga ito sa mga tao. Kaya sabi ni Isaiah sa mga Israelitas, sinasabi ng Panginoon sa inyong tagapagligtas. Ito ang sinasabi ng Diyos na ating tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na nagturo sa inyo kung ano ang mabuti. Yan. Para sa inyo at ako ang pumatnubay sa inyo sa tamang daan. Sabi ng Panginoon, I am the Lord your God, who teaches you what is best for you. Yes, ang Panginoon po ay siyang nagtuturo sa atin kung ano ang maganda para sa atin. Kung ano po ang kung saan po tayo mapapabuti. Yun po ang kagustuhan ng ating Panginoon. At ano pa, siya ang nagdadirect sa atin. Siya ang, ibalik natin doon sa verse 17, siya ang nagdadirect sa atin, sa ating daraanan. Siya ang pumapatnubay sa atin. Kaya yan mga kaibigan, hindi tayo nasira. Pasalamat po tayo sa Panginoon mga kaibigan. Kasi kahit nagkasala po tayo sa Panginoon, hindi pinahintulutan ng Panginoon na tayo po ay mamatay sa ating kasalanan. Kaya yan, nagba-Bible study po tayo ngayon. Ano ang purpose ng Panginoon? Para i-direct po ang ating mga paa. Para tayo po ay turuan kung paano po tayo mamumuhay nang naaayon po sa kalooban ng ating Diyos. Binibigyan po tayo ng opportunity ng Panginoon para tayo po ay magbago. Kasi sino po ang sumubok na magbago? Sinubukan natin na magbago, di ba? Sa ating sariling pamamaraan. Di ba? Kaya sa ating New Year's resolution, isinusulat natin doon na, hindi na ako magnanakaw, hindi na ako mangungupit, hindi na ako gagawa ng masama, hindi na ako magsisinungaling. Nakasulat lahat doon. Pero pagkatapos nating isulat, ay yun na naman, bumabalik na naman tayo sa dati nating gawain.
Kaya sabi ng Panginoon, ako na Diyos na banal, na inyong Diyos na tagapagligtas, ako ang nagtuturo sa inyo kung ano ang mabuti para sa inyo. Ako ang nagtuturo at pumapatnubay sa inyong daraanan. Kaya hindi man po natin maintindihan kung bakit nasa piitan po tayo, or hindi man po natin maintindihan kung bakit pinahintulutan ng Panginoon na dumaan po tayo sa masalimuot na pamumuhay or sa mga bagay na maghahatid sa atin sa bilangguan na yan. Hindi man po natin mawari na malinaw na maintindihan, pero may magandang plano po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At alam niyo po, merong isa sa inyo na nag-testify, ewan ko kung anong araw yun, na sabi niya doon na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ako ay nabilanggo. Di ba? Kung tutuusin, parang bakit ka magpapasalamat na ikaw ay nabilanggo? Bakit ka magpapasalamat na ikaw ay pumasok sa bilangguan? Kasi naintindihan niya. Sabi niya, nagpapasalamat ako dahil ako ay nabilanggo, dahil nakilala ko ang Panginoong Jesus. Dahil dito sa bilangguan, ako ay nakapagbasa ng Bible at nakita ko at nalaman ko kung gaano ako kahalaga sa ating Panginoon. Ayan, yan po ang isang dahilan. Bakit po kaya tayo nasa loob ng bilangguan? Para makilala po natin ang ating Panginoon. Dahil maaaring sa labas po ay hindi po natin napapansin ang kanyang tinig. Maaaring tumatawag si Lord, anak, lumapit ka sa akin. Anak, halika na, umuwi ka na sa akin. Anak, bumalik ka na sa akin. Nasa akin ang pagpapala, hindi mo kailangang gumawa ng masama. Nasa akin ang kaligtasan, hindi mo kailangang bumili ng or kung gumawa o kaya ano pang gawin mo para ikaw ay maligtas. Sabi ng Panginoon, nasa akin ang kaligtasan. Bumalik kayo. At ang pagbabalik po natin sa Panginoon ay napapakinggan po natin ang tungkol po sa pagsisisi. Di ba? Yan po ang unang step. Pagbabalik po natin sa Panginoon is magsisi po tayo sa ating mga kasalanan na nagawa. Dahil dyan po nagsisimula ang ating relationship sa ating Panginoon. And of course, sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, dapat tanggapin natin siya at kilalanin natin siya sa ating buhay. Hindi na po yung mga Diyos-Diyosan na sinamba natin noon ang tunay na Diyos. Ngayon po namumulat na po ang ating mga isip na hindi pala yung mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao ang makakapagligtas sa atin. Hindi pala yung kayamanan na akala natin kapag magkakaroon tayo ng milyones ay pwede na tayong maging masaya. Huwag po tayong mainggit sa mga mayayaman, mga kaibigan. Alam nyo, hindi po sila nakakatulog. Wala po silang peace of mind dahil problema nila kung saan nila ilalagay ang kanilang kayamanan. Problema nila, napaparanoid sila kung saan nila itatago ang kanilang mga kayamanan. At lalong-lalo na kung ang kayamanan ay galing sa kasamaan, ay talagang walang peace of mind. Amen? Talagang walang kapayapaan doon. Pero salamat sa Panginoon dahil ipinapamulat ng Panginoon sa atin kung sino ang Diyos na ating sasambahin. At sabi ng Panginoon in verse 18, tingnan po natin, kung nakinig lang sana kayo, sabi niya sa mga Israelites, kung kayo lamang ay sumunod sa aking mga utos, dumaloy sana na parang ilog ang mga pagpapala sa inyo at ang inyong tagumpay ay sunod-sunod. Sana parang alon na dumarating sa dalampasigan. Napakabuti ng plano ng ating Panginoon. Sabi niya, kung sumunod lang sana kayo sa aking mga kautusan, kung sana ay sinunod nyo lang ang aking mga pinaggagawa sa inyo, sumunod lang kayo sa aking mga salita. Ito ang mapapala natin. Kung susunod po tayo sa mga salita at kautusan po ng ating Panginoon, ito po ang mapapala natin. Dadaloy ang kapayapaan, kasaganaan na parang ilog, sabi ng salita ng Diyos. Pagpapala ng Panginoon, kasi yan ang sinabi niya sa kanila Sabi niya, kung sana sumunod lang kayo, hindi nyo na kailangang maghirap. Kung sana sumunod lang kayo sa aking kautusan, hindi na kailangan na kayo ay mag-suffer. Dadaloy ang pagpapala na parang ilog sa inyo, sabi ng Panginoon. At ano pa ang mapapala ng sumusunod sa kautusan ng Panginoon? Ang inyong tagumpay ay sunod-sunod na parang alon. Hallelujah! Nakakita na po ba tayong lahat ng alon?
Di ba sunod-sunod nga naman yung alon, di ba mamaya? Yung alon, yan, pupunta muna sa dalampasigan yung isa. Mamaya meron na namang nabubuong alon, pupunta na naman sa dalampasigan. Sunod-sunod ang tagumpay ng susunod sa utos ng ating Panginoon. Tingnan ninyo ang napakagandang bilin ng Panginoon na ito. Sabi niya, kung tayo lamang ay susunod, ano ang dadaloy? Na parang ilog, pagpapala. Di ba? Sino ang may gusto ng pagpapala? Pakitaas nga ang kamay. Sino ang gusto ng pagpapala ng Diyos? Hallelujah! Ano ang nababasa natin dyan? Nasusi para tayo ay pagpalain. Di ba? Sabi niya, kung sumunod lang tayo sa kautusan ng ating Panginoon, ayan, dadaloy ang pagpapala na parang ilog. Hallelujah! Ikaw na ang pagpalain na parang ilog na dumadaloy yung pagpapala sa iyo. Alam niyo ang pagpapala na ibig sabihin po ng Panginoon, kapayapaan, kagalakan, pagmamahal, ano? Yung mga natatamasa nating mga biyaya. Provision ng Panginoon, yan dadaloy na parang ilog sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi na natin kailangang magnakaw, hindi na natin kailangang mang-scam, hindi na natin kailangang mangloko ng ating kapwa, hindi na natin kailangang umutang, mga kaibigan. Okay? So yan po mga kapatid. So ano pa ang dadaloy? Tagumpay na parang alon. Sunod-sunod na tagumpay na parang alon sa dalampasigan. Yan po ang balak ng Panginoon. Yan po ang napakagandang plano ng Panginoon. Pero ang susi nito ay kung tayo lamang ay susunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. Kaya napakasimple lang po, hindi naman complicated ang maging Kristiyano. Hindi po complicated ang buhay natin. Sana ang susi lang is sumunod lang tayo sa kautusan ng ating Panginoon. At ano ang kautusan ng Diyos? Yung nilalaman po ng Bible. Kaya yan, maganda po na nagba-Bible study tayo palagi kasi doon po natin napapakinggan ang utos ng Panginoon. Kung wala po ang salita ng Diyos, hindi po natin alam kung ano po ang bilin niya. Wala po tayong alam na susundin. Kaya maganda po na mag-attend tayo ng Bible study. Kaya yan, congratulations sa bawat isa sa inyo. Lagi kayong nandyan, nakaantabay, laging excited na makinig sa salita ng Panginoon. At ang dalangin ko para sa inyo, dalangin namin lahat para sa inyo na mga alagad ng Panginoon, ay dumaloy ang pagpapala sa bawat isa sa inyo at magtagumpay kayo na parang ang inyong mga tagumpay ay tuloy-tuloy na parang mga alon. Kaya kapatid, magtatagumpay ka sa kaso mo kung ikaw ay susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Ano pa ang sabi niya sa verse 19? Okay, tignan natin ang verse 19. Ang inyo sanang mga lahi ay naging kasindami ng buhangin na hindi mabilang at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Tignan ninyo, kapag tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon, susundin natin ang kanyang kautusan at magbabago tayo, magiging tunay na at tapat tayong maglilingkod, magiging busilak ang ating mga puso, bibitawan natin yung mga bisyo, bibitawan natin yung mga masasama nating ginagawa. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi lang ikaw ang pagpapalain, kundi pati salin lahi mo. Okay? Magiging mabuti ang plano ng Panginoon sa salin lahi mo, yung next generation mo. Ano ang sabi ng Panginoon? Tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ay, ang ganda naman. Thank you, Lord, di ba? Kaya, kung ikaw, kahit nandyan ka sa loob ng bilangguan, kung tunay at busilak ang puso mo at tunay ka na naglilingkod at nagsisisi at tunay na Diyos ang pinupuri mo at hari ng buhay mo, hindi mo man maprotektahan ang mahal mo sa buhay dahil wala ka sa tabi nila, hindi mo man maprotektahan sila, magabayan sila. Pero ano ang pangako ng Panginoon? Sa bawat tapat na naglilingkod sa Kanya, tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Pumalakpak naman tayo mga kaibigan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise the Lord. Nakikita ba ninyo ang napakagandang plano ng Panginoon? Hindi mo kayang protektahan ang pamilya mo dahil nandyan ka sa bilangguan. Hindi mo kayang silang iligtas. Ang daming sunog, ang daming sakuna, ang daming baha, bagyo, di ba?
Minsan, kumusta na kaya ang pamilya ko? Okay ba sila? Kumusta na yung bahay namin? Na-wash out ba? Minsan meron mga pag-aalinlangan, may mga nagwo-worry, natatakot tayo para sa ating mga pamilya. Even kami, wala man po kami dyan sa bilangguan, pero nandito kami sa ibang bansa, malayo kami sa pamilya namin. Kung may naririnig kaming bagyo o lindol, ninenervyos kami, natatakot din kami. Pero salamat sa salita ng Panginoon dahil ipinapaunawa ng Diyos sa atin na kahit wala ka sa tabi ng mahal mo sa buhay, kapatid, ang Panginoon ang papatnubay sa kanila, ang Panginoon ang mag-aalaga sa kanila para hindi sila mapahamak. At ano ang susi para gagawin ng Panginoon yan sa ating mga pamilya? Tayo po ay sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung gusto mo na maprotektahan at hindi mapahamak ang anak mo, lalong-lalo na kung mga teenagers, alam nyo, iba na ang mundo ngayon, iba na ang generation ngayon. Kahit gaano mo alagaan ang anak mo ngayon, may mga nakikilala silang mga bad influence sa labas. So hindi natin sila talaga maprotektahan. Pero salamat sa Panginoon, dahil sa pananampalataya mo sa Diyos, hindi sila mapapahamak. Kaya mga kapatid, mga simpleng susi lang ang binibigay ng Panginoon sa atin. Hindi natin kailangang magpapako sa cross para biyayaan tayo ng Panginoon ng tagumpay. Hindi natin kailangang palupaluin ang ating mga katawan. Hindi natin kailangang saktan ang ating mga sarili. Para sa ganon ay hindi mapahamak ang ating mga pamilya. Ang kailangan lang po natin gawin mga kapatid ay sumunod po sa kautusan ng Diyos. Kilalanin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin at gagawin niya ang kanyang mga ipinangako. Tingnan nga po natin ang susunod na bersikulo. Ano po ang sabi niya dyan? In verse 20 please. Umalis kayo sa Babylonia. Yan. Diba? Ito po yung bumihag, ito po yung bansa na bumihag na ginawang alipin ang mga tao ng Diyos dahil nga naggalit ang Panginoon dahil napakatigas ng ulo ng mga Israelitas, ng mga anak niya. So ang ginawa niya, hinayaan niya silang maging bihag, maging alipin ng Babylonia. Pero dahil sa kanyang awa at habag, inilabas ulit sila. At yan, tinuturuan na naman sila ng Panginoon na maging masunurin sa kanyang kautusan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, umalis na kayo sa Babylonia, buong galak ninyong ihayag sa buong mundo na iniligtas ng Panginoon ang kanyang lingkod, ang mga mamamayan ng Israel. Ano ang makikita natin dito? Sabi ng Panginoon, umalis na tayo sa pagkakabihag natin sa masasamang gawain. Umalis na tayo, talikuran na natin yung mga kasalanan na dati nating ginagawa. Umalis na tayo sa mga makamundong mga gawain. Umalis na tayo sa pagkakabihag ng demonyo. At buong ihayag natin sa buong mundo na ang Panginoon ang siyang nagpalaya sa atin. Amen? Alam nyo ang Panginoon, siya ang ating Savior, siya ang ating Redeemer. Kaya namatay siya sa cross para ikaw at ako ay magkaroon ng kalayaan at kaligtasan. At iniligtas na tayo mula sa kamay ng demonyo. Kaya tayo ngayon, nakikinig na tayo sa salita ng Panginoon dahil pinapalaya tayo mula sa kamay ng demonyo na dating bumihag sa atin. Kaya hindi na po natin gagawin yung mga kagustuhan ng demonyo, yung mga kasalanan. Ano ba ang mga kagustuhan ng demonyo? Yung mga opposite, yung mga hindi nakakalugod sa ating Panginoon, yun ang nakakalugod sa demonyo. Kaya kung gumagawa tayo ng masama, ang demonyo ang nagdiriwang. Siya ang nagtataas ng kanyang kamay na nag-cheer sa'yo. Imagine yung may sungay, may buntot, ang pangit-pangit na nilalang. Tapos sabi niya, go! Oh, ang galing-galing mo. Sige, gawin mo pa. Gusto ba natin na siya ang mag-cheer sa atin? Di ba? Ang gugustuhin natin, ang Panginoon at mga angels of God ang papalakpak sa atin. Amen? Kaya ang susundin po natin mga kaibigan ay ang salita po ng Diyos, ang kautusan ng Panginoon para ang Panginoon po ang malugod sa atin at siya po ang pumalakpak sa atin at siya rin po ang magdadala sa atin sa kanyang kaharian sa langit. Amen. Kaya sabi niya, lumabas na kayo, umalis na kayo.
sa inyong mga pagkakabihag. Iwanan na natin yung dati nating ginagawa. Iwanan na natin yung mga Diyos-Diyosan na ating sinasamba. At magpatuloy tayong maglingkod sa tunay na Diyos na namatay sa cross para sa atin. At ano pa ang sabi niya? Ihayag ninyo ang aking kabutihan. Ihayag ninyo ang kaligtasan na inyong natanggap. Ihayag ninyo ang kalayaan na ibinigay ng Panginoon sa inyo. So ano ang gustong sabihin ng Panginoon? I-testify natin. Kaya yan po mga kaibigan, wag po tayong mahiya kapag po hindi pa tayo nagsisimula sa ating Bible study. Meron pong mga testimony portion tayo na pwede nating ihayag yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Wag po kayong mahiya na sabihin na ako po ay dating makasalanan pero ngayon ako po ay binago ni Kristo. Hindi po isang kahinaan ang umamin na tayo ay naging makasalanan. Hindi po isang kahinaan na tayo po kahit lalaki po kayo, matipuno ang inyong mga katawan. Na hindi po kahinaan para sa inyo na sabihin na nagkasala tayo sa ating Panginoon, na ganito ang ginawa natin sa Panginoon. Bagkus alam nyo, yan po ay isang katapangan. Katapangan po na sabihin natin na tayo ay naging masama. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay Kanyang binago. Yan po ay isang katapangan na nakakalugod po sa ating Diyos. Kaya wag po kayong mahiya. Kahit po malaki ang katawan natin, kung pinapaiyak kayo ni Lord, sige, umiyak kayo. Sa ating pagsasamba sa Panginoon, sometimes pinaparamdam ni Lord ang Kanyang pagyakap sa atin. At minsan nahihiya tayong umiyak kasi baka nakikita tayo ng mga ibang inmates o nakikita tayo ng ating katabi. Wag kayong mahiya. Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Kung nararamdaman mong niyayakap ka ni Lord, sige, umiyak ka sa ating Panginoon at yakapin mo din ang Diyos. Huwag kang mahiya. Hindi po kahinaan ang pag-iyak. Ito po ay isang katapangan na dapat ihayag po natin sa buong mundo na ang Diyos na tagapagligtas natin ay isang dakila, mapagmahal, mabuti, at makapangyarihan na Diyos na ating nakilala sa ating buhay. Amen? At ano pa ang gagawin natin? Next verse please. In verse 21. Umalis kayo sa Babylonia, sabi ng Panginoon. Dahil hindi sila nauhaw ng patnubayan sila ng Diyos sa ilang. Okay, yung mga Israelites, dumaan kasi sila sa ilang, sa wilderness. Nagpaikot-ikot sila sa wilderness dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Imbis na may shortcut na papunta sana doon sa lugar na pupuntahan nila. Dahil sa pagmurmur nila, pagko-complain nila, yan, nagpaikot-ikot tuloy sila doon sa wilderness. Pero hindi pa rin sila pinabayaan ng ating Panginoon. Nung nauhaw sila, yan, pinainom sila ng Panginoon sa pamamagitan ng bato. Na biniyak ng Panginoon yung bato sa pamamagitan ni Moses. Biniyak ng Panginoon yung bato at umagos ang tubig. Ganyan po pinainom ng Panginoon ang mga tao. Ganyan din po out of nowhere. Out from the miracle of God, ay didiligan tayo ng Panginoon, papainumin tayo ng Panginoon para hindi na muli tayo mauuhaw. Yung tubig po na iniinom natin, na literal na tubig, mamaya iinom na naman tayo kasi hindi yan yung eternal na tubig. Pero ang tubig po na nanggagaling sa ating Panginoon, kailanman hindi tayo mauuhaw. Yan po ang satisfaction na makakamtan po natin kung tayo po ay magpapatuloy na maglilingkod sa ating Diyos. Papainumin tayo ng ating Panginoon. God will meet our needs. Ano man ang pangangailangan mo, nangangailangan ka man ng kalinga, nangangailangan ka man ng pangunawa, nangangailangan ka man ng pagmamahal. Minsan may mga nadidepress dahil wala silang mga dalaw. Pero huwag kang ma-depress kapatid, huwag kang malungkot kapatid. Lagi kang dinadalaw ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay nasa iyong tabi kung siya ang kikilalanin mong Diyos. Wala man dumalaw sa atin, nakalimutan man tayo ng ating mga kaibigan, nakalimutan man tayo ng ating mga pamilya, pero ang Panginoon, ni kailanman ay hindi Kanya makakalimutan. Amen? Kaya yan, pinainom sila ng Panginoon. Ibig sabihin, yung thirst nila, yung mga pangangailangan nila ay tinugon ng ating Panginoon. At ano ang last verse natin? Tingnan nga po natin ang last verse natin. Kapatid, verse 22 please. Pero ang masasama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan, sabi ng Panginoon. Pero despite na
nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, pero wala pa rin tayong ginagawa, hindi pa rin natin gagawin ang salita ng Diyos. Nakikinig tayo pero lumalabas sa kabila, ayaw nating tuparin. Ano ang sabi ng Panginoon? Kung magpapatuloy tayong magiging masama, kung magpapatuloy tayo na hindi susunod sa kalooban ng Diyos, ano ang sabi niya? Ang masasama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan. At kung ano ang sinabi ng Panginoon ay siyang matutupad, mga kaibigan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat na tayo po ay nakikinig sa salita ng Panginoon at nababago po tayo araw-araw. Huwag po nating balikan ulit yung dati nating ginagawa. Huwag po nating balikan yung mga kasalanan. Inalis ka na ng Panginoon sa iyong pagkakabihag. At sabi ng Panginoon, napakalinaw, kung magpapatuloy tayong maging masama at tatalikuran pa rin natin ang ating Panginoon at hindi pa rin susundin ang kanyang kalooban, ano po ang nakasulat dyan? Hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan ang mga masasama, sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po yung chance natin. Habang tayo po ay lumalago, nakikinig sa salita ng Panginoon, huwag po nating bitawan. Huwag po nating ipagpalit ang Panginoon sa anumang yaman dito sa mundo. Huwag po nating ipagpalit ang Panginoon sa temporary na karangyaan na dulot ng mundo na ipinapakita ng demonyo sa atin. Maaring pinapakitaan ka ng demonyo ng milyon-milyon. O gawin mo ito, mangupit ka, mang-scam ka para magkaroon ka ng milyon. Aanhin mo ang milyon kung pupunta naman po ang kaluluwa natin sa impyerno. Amen? Kaya yan po mga kapatid, ito po ang aral natin sa umagang ito, na ang Diyos po na ating pinaglilingkuran at tinanggap, pakibalik po sa gallery ading, na ang ating Diyos na pinaglingkuran at tinanggap sa ating buhay ay hindi niya kailanman tayo pababayaan, bagkus aalagaan tayo ng ating Panginoon. Can you put back to gallery please? Aalagaan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay, so salamat po sa inyong pakikinig, mga kaibigan. Salamat at wala po tayong ibang hiling. Di ba nabasa natin? Bibigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala na parang ilog na umaagos at parang mga alon ng tagumpay na sunod-sunod. Kung gusto mo ang pagpapala na parang ilog at tagumpay sa iyong buhay, itaas mo ang iyong kamay. Kapatid, sige, itaas natin ang ating mga kamay, kapatid. Ayan. At muli po, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Sundan niyo po ang panalangin na ito, mga kapatid, habang nakataas po ang inyong mga kamay. Panginoong Jesus, sige, sambitin po natin. Panginoong Jesus, salamat po sa pagmamahal na inialay mo sa amin. Muli po, binubuksan namin ang aming puso at pinapapasok ka namin, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas namin. Salamat po sa iyong banal na pagmamahal at isinusuko ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking susundin dahil ikaw ang hari na namatay para sa akin. Isulat mo ang aking pangalan sa libro ng buhay at puspusin mo ako, Panginoon, ng iyong banal na espiritu. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. And let me pray for you. Yes, Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatiran naming mga PDLs, 10 ng kanilang pamilya, at even yung mga jail wardens and jail officers, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo ang kanilang buhay, O God, at gawin mo, Panginoon, ang naisulat na aming binasa. Puspusin mo sila ng dumadaloy na parang ilog na pagpapala, at ang tagumpay ng katagumpayan, Panginoon, ay mapasa kanila po, O God. Salamat po, ito po ang aming samot dalangin, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Salamat po, mga kaibigan.